Welcome to my channel, Glecious TV. Ito guys, kinuha natin yung sensation na plant. So, naandun siya. So, kinuha ko yung sensation para palitan ng ganitong klase ng philodendron yung plant niya para magkaparehas na sila, partner. So, at saka isa pa, yung leaves niya ay nag-matured na. So, kaya papalitan na po natin yung ating sensation na plant. So, ayun. At ipopropagate na rin natin kasi matured na siya. So, kukuhanin natin doon. Ayan, kukuhanin natin doon yung ipapalit natin dito na philodendron. So, para partner sila, partner nung aglaw. Tapos ito gagawin natin partner din. So, ito yung malaking pot na inaayos ko ngayon. Ayan, so trinim ko na yung mga dahon. Kasi, para mas mabilis natin makita yung mga roots. There, yung mga roots. Kasi dyan tayo puputol para magkaroon siya ng mga bagong sprout para ma-propagate natin. So, napakahaba na po niya. Ayan, napakahaba na po niya ng pinaka-stem. Ayan, yung pinaka-bulb niya. So, pag naputol natin yan, mag-sprout yan para magkaroon ng anak. At ang ipapalit naman natin ay yung nandito natin. Ayan. So, ang ipapalit natin ay ito. Para kaparehas nung nandun. So, kukuha tayo dito kasi mahaba na rin to. Marami na rin ang magiging propagation nito kasi ayan o, mahaba na siya. So, marami ng propagation ang pwedeng gawin nito. Ayan o. Sobrang haba na niya. Kaya dadami pa siya. And para parehas na sila. Ganda ng ating pamamela. Ang tawag dito ng ibang country, hibiscus. Hibiscus, pero dito po ay comamela. Ang ganda ng sunset. Hibiscus. So, try natin. Dami na rin flower ng ating angel. Okay, ayusin na po natin ang pattings kasi hapon na. Tinatanggal natin yung mga buhol-buhol na mga ugat kasi kailangan natin makuha yung tamang angle ng pagputol para maganda yung maging ano niya, maging sprout at siguradong mabubuhay yung ano kasi may maiiwang ugat para sa kanya yung ating nasa upper part katulad nito oh, kasi bol-bol talaga siya. Kailangan nating iangat yung mga ugat niya na nakabalandra sa ating magiging cutting kasi mahirap siyang maputol kasi baka malanta ng mabilis kapag hindi natin na ano yung ugat niya. Ayan. Ayan. So, inihiwalay na natin yung ugat na para sa upper part yung sa ugat na para sa lower part. Ayan. Para pag kinat natin hindi siya mapapasama dun sa ayan o, nakabukod. Pag kinat natin, hindi siya mapapasama doon sa mapuputol para meron agad na buhay na ugat
kapag transplant natin para hindi naman masyado siyang ma-depress kapag inilipat. So, ayan. So, ayan na. Na-segregate na natin yung ugat. So, pansin nyo ito. Ayan o. Sinegregate ko na siya. Ito yung buhol-buhol. Ayan. Ito pinabayaanan ko na. Kasi ito naman ay babaon sa lupa. So, mahalaga lang may nakaseparate na ugat para din sa upper part. Tapos, sa part na to, dito natin ikakat. Diyan sa pinaghawalay natin na ugat para sa upper at sa lower. So, okay. Cut na natin. Ito. So, ito, mag-i-sprout siya dito. Ito, buhay ito. Kasi, ayan, yun ang pinaka-pulp niya. Ayan. So, ibabaon lang natin sa lupa itong kanyang mga ugat. Tapos, ito naman, ayan. So, mabubuhay siya dahil nitong ating ugat. At saka ito, may tumutubo pati na mga bago pang ugat. Ayan o. Nakapalipot. Ayan, mga ugat yan. Mga bagong tumutubo. So, ganun lang po kadali mag-propagate ng sensation. Ayan o. Ayan guys, doon tayo kukuha ng pamalit na pantanim para dito. Sige, tara guys. Okay, cut na tayo. So, ito guys, naputol na natin. So, yung pinagputulan guys, yan ay tutubo ulit para magkaroon ng bagong halaman. So, eto guys, kumuha ako ng banana peel na gagamitin para sa bottom ng ating pot para magkaroon ng maintaining moisture and earthworms. And ayan, so ito po yung additional na coconut husk para makapag-hold ng moisture. Ng coco husk, and then dadagdagan natin siya ng mga seashells. Wait lang po. So gagawin natin dyan, lalagyan natin siya ng ayun, mga corals. Okay, done. So, ayan na po. Tapos, didiligan na natin siya. Ayan, partner na sila. Diligan na natin siya. Thank you for watching.